tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na pagbubunyag ang gumulantang sa buong mundo ngayong araw. Inamin mismo ni Pangulong Donald Trump na tinawag niyang baliw o crazy si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang tawag sa telepono. Ayon kay Trump, labis siyang nabahala na ang patuloy na bakbakan ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon ay nagiging malaking hadlang sa usapang pangkapayapaan sa Iran. Sa isang eksklusibong panayam na inilabas nitong Miyerkules, inihayag ni Trump na bagamat may ganitong tensyon, nananatili namang matatag ang kanyang relasyon kay Netanyahu. Binigyang diin ng Pangulo ng Estados Unidos na nagkakaintindihan sila dahil pareho silang itinuturing ang kanilang sarili bilang mga pinuno sa panahon ng digmaan. Ayon sa kanya, maayos pa rin silang nagtutulungan para sa kanilang mga adhikain sa rehiyon. Agad namang sumagot si Prime Minister Netanyahu sa naging pahayag ni Trump. Sa kanyang panayam sa CNBC, inihayag ni Netanyahu na bagamat mayroon silang mga tactical disagreements o hindi pagkakaunawaan sa mga taktika paminsan-minsan, pareho pa rin sila ng pangunahing layunin. Binigyang diin ng pinuno ng Israel na may mataas na respeto sila sa isa't isa at palaging nakakahanap ng paraan upang resolbahin ang mga isyu. Sa likod ng mga pahayag na ito, malinaw na nahaharap si Trump sa matinding pampulitikang presyur sa loob ng Estados Unidos. Ang patuloy na hidwaan sa Iran ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ang mga isyong ito ay direktang nagbabanta sa tsansa ng Partidong Republikano sa darating na midterm elections habang unti-unti ring pinaparalisa ang pandaigdigang kalakalan. Ilang linggo nang nakabinbin ang usapang pangkapayapaan dahil sa pagpapalawak ng Israel ng kanilang operasyong militar laban sa armadong grupo ng Hezbollah sa Lebanon na sinusuportahan ng Iran. Ang dalawang magkaibang hidwaang ito ay naging magkakaugnay na dahil iginigiit ng Iran na ang anumang kasunduan sa tigil putukan ay dapat na magdulot din ng ganap na paghinto ng labanan sa buong teritoryo ng Lebanon. Sa kabila ng matinding tensyon, nagkasundo ang Israel at Lebanon nitong Miyerkules na muling buhayin ang kanilang marupok na ceasefire. Kasabay nito magtatatag sila ng mga tinatawag na pilot security zone sa loob ng Lebanon. Sa ilalim ng kasunduang ito, tuluyan ng ipagbabawal ang pananatili ng mga militanteng Hezbollah sa mga naturang lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa hangganan. Ayon sa pinagsamang pahayag matapos ang negosasyong pinamagitan ng Estados Unidos sa Washington, ang ceasefire ay nakadepende sa ganap na paghinto ng pag-atake ng Hezbollah. Bukod dito, kinakailangan ding lisanin ng lahat ng kanilang mga mandirigma ang timog na bahagi ng Litani River na matatagpuan may 30 kilometro sa hilaga ng hangganan ng Israel. Ang hukbong Lebanese ang siyang mamamahala rito. Binigyang diin sa pahayag na ang hinaharap ng ugnayan ng Israel at Lebanon ay dapat na desisyonan lamang ng dalawang soberanong pamahalaan. Taasan nilang tinanggihan ang anumang pagtatangka ng ibang bansa o grupo na gawing bihag ang kinabukasan ng Lebanon. Kapansin-pansin naman na ang grupong Hezbollah ay hindi naging bahagi ng naturang usapan na ginanap sa antas ng mga embahador sa Washington kamakailan lamang. Kinundi na rin ng lahat ng panig ang mga pag-atake ng Iran sa mga bansa sa rehiyon, pati na ang mga aktibidad na patuloy na nagpapahina sa katatagan ng buong gitnang silangan. Kasama rito ang kanilang suporta sa mga proxy group at iba pang anyo ng agresyon. Samantala, nakatakdang magsagawa ng panibagong round ng talakayan sa linggo ng Hunyo 22 upang tuluyan ng maabot ang komprehensibong kasunduan. Sa kabilang banda, nananatiling walang tiyak na schedule si Trump kung kailan matatapos ang hidwaan sa Iran. Sinabi niya na posibleng manatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggang sa pagdiriwang ng Labor Day sa Setyembre 7. Iginiit ng Pangulo na dapat munang ihinto ng Iran ang lahat ng pagsisikap nito na makabuo ng sandatang nuklear at buksan muli ang kipot para sa mga kargamento ng langis at gas sa buong mundo. Idinagdag pa ni Trump na kasalukuyang kabahagi sa usapang pangkapayapaan ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei na humalili sa kanyang yumaong ama. Ayon kay Trump, malaki ang respeto ng mga tao sa bagong pinuno. Bagamat iniulat na hindi mabuti ang kalusugan nito dahil sa mga sugat mula sa isang airstrike, siya pa rin ang nagbibigay ng huling pag-aproba sa mga desisyon ng pamahalaan. Patatandaang ang ama ni Mojtaba Khamenei ay napatay sa isang airstrike noong huling bahagi ng Pebrero nang salakayin ng puwersa ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Ang pagpaslang na ito ang laro nagpaliyab sa tensyon sa rehiyon na nagbunga ng mga serye ng ganting atake.
Sa kabila nito, umaasa si Trump na malulutas ang krisis na ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng marami upang maibalik ang kapayapaan. Habang nagaganap ang diplomasya sa gitnang silangan, niyanig naman ng pampulitikang labanan ang Washington. Sa kauna-unahang pagkakataon, inaprobahan ng US House of Representatives ang isang War Powers Resolution na naglalayong ihinto ang aksyong militar ng Amerika laban sa Iran. Ang hakbang na ito ay isang tahasang paghamon sa autoridad ni Trump bilang Commander-in-Chief mula sa kanyang mga katunggali sa Kongreso. Sa botong 215 laban sa 208, nagkaisa ang ilang mga Republikano at Demokratiko upang tuldukan ang labanan. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak ang susunod na hakbang dahil malaki ang posibilidad na iveto lamang ni Pangulong Trump ang anumang resolusyon na naglilimita sa kanyang kapangyarihan sa militar. Ang usaping ito ay patuloy na naghahati sa opinyon ng mga mambabatas doon. Habang nagtatalo ang mga pinuno sa Washington, nananatiling malabo ang landas patungo sa permanenteng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Isang pag-atake ng Israel nitong Miyerkules ang tumama sa isang sasakyan sa abalang highway sa timog ng Beirut, partikular sa lugar ng Calde. Ang pag-atake ay naganap ng walang anumang babala at hindi pa rin malinaw sa kasalukuyan kung napatay ba ang target nito. Nangyari ang pag-atake ilang araw lamang matapos maabot ang isang kasunduan na pinamagitan ng Amerika, kung saan nangako ang Israel na hindi muna nito sasalakayin ang timog na bahagi ng Beirut, kapalit ng paghinto ng Hezbollah sa kanilang mga rocket attack sa hilagang Israel. Ang kasunduang ito ay naglalayong pigilan ang mas malawakang pinsala sa mga sibilyan na naiipit sa gitna ng matinding digmaan sa rehiyon. Nais ng Lebanon na palawakin ang saklaw ng ceasefire upang maging komprehensibo ito sa buong bansa. Ngunit sa kabilang dako, iginigit naman ng Israel na dapat munang isuko at i-disarm ng Hezbollah ang kanilang mga armas bago tuluyan wakasan ng militar ng Israel ang kanilang operasyon at i-withdraw ang kanilang mga tropa mula sa 12 dosena mga nayon at bayan sa Timog Lebanon na kasalukuyan nilang sinasakop. Samantala, nagpatuloy ang mga pambobomba ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon, lalo na sa mga lungsod ng Tyre at Nabatye. Sa dalawang magdamag na pag-atake malapit sa Tyre, 6 na tao ang napaulat na nasawi, kabilang ang 4 na Syrian at 2 Palestinian. Nagbabala rin ng militar ng Israel sa mga residenteng Kristiyano sa Tyre na may mga miyembro ng Hezbollah na nagtatago sa kanilang mga komunidad ngayon. Ang pinakahuling serye ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nag-iwan na ng mahigit 3,468 patay sa Lebanon, habang mahigit 1 milyong tao naman ang napilitang lumikas. Sa panig naman ng Israel, hindi bababa sa 27 sundalo at isang kontratista ng depensa ang napatay sa mga labanan, bukod pa sa 2 sibilyan na nasawi sa hilagang bahagi ng bansa. Isang trahedya naman ang sumapit sa pamilya Al-Abdallah sa nayon ng Marwanye. 2 rocket ang tumama sa kanilang tahanan, dahilan upang gumuho ang 3 palapag na gusali at masawi ang 6 na miyembro ng pamilya. Tanging ang 13 taong gulang na si Ahmed ang nakaligtas, na ngayon ay nagtamo ng matitinding sugat. Isang malungkot na paalala na sa bawat araw ng labanan, buhay ng sibilyan ng kabayaran,